welcome to my vlog. This is Megan Miss V, and if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and please hit the bell ring. So for today's video, guys, I would like to share to you about how to migrate here in France. First, you have to apply for a Schengen visa. So pag meron ka ng Schengen visa, usually guys, yung iba from Philippines to France, mahirap kasi siyang mag-direct dito. But if you have a lot of money, of course, you can. Bank account, money, like dapat may savings ka sa account mo na mga usually 200 or 300,000 pesos kasi you can come here guys for a tourist visa. Wala ditong working permit sa France. So you really have to migrate here in France. So wala ditong working permit, but if you can come here in France, use the tourist visa or student visa. So kung meron ka na niyan, kung galing ka din sa Philippines, you have to provide, of course, the money, the tickets, or if you have family here in France, it's very easy. Kung legal naman sila dito or matagal na sila dito, maka-invite sa'yo, it's good. Mas madali kasi yung hotel, hindi na kailangan. So, mag-i-invite na lang sila. So, yung iba, guys, from Philippines, hindi na sila diretso dito sa France kasi mas mahal nga, mas komplikado. Kasi what is France? What is Paris? Kailangan maming pera ka na dadalhin dito kasi world, no? Touristic country in the world. So, dito. So, yung iba, mag-jump, stepping stone muna from Philippines, mag-a-apply sila in going to Hong Kong, and then after Hong Kong, they will apply to Poland. So, dito sa Poland kasi guys, ang Poland is already a Europe. My friends' experiences, usually, nagagastos nila dito is nasa 500 to 1 million. Pera yan wala ka pagtrabaho dito guys kasi hindi ka pupunta dito na magtatrabaho, pupunta ka dito na tourist ka at dito ka na maghahanap ng trabaho, and of course you don't know kung makakahanap ka ng trabaho, so kailangan mo talaga ng pera. So next step guys, pag andito ka na sa France, kailangan mo ng matitirhan. Kailangan mo nang may kakilala dito kasi kung wala kang kakilala dito, wala kang katirahan, guys, ang mamahal ng mga tirahan dito yung iba nga studio lang, nasa 10 to 18 meter carry. So isang kwarto lang talaga yan na maliit guys, andyan na lahat, ang lutuan mo, lahat-lahat na, pero nagko-cost yan guys ng, hindi ko na alam pero last talaga, ang alam ko merong mga 600 na ngayon, 600 euro minimum na yan guys. Kaya yung iba, kahit kung hindi mo afford, sa isang studio magsiksikan kayo niyan, mag-sharing kayo. Pero anyway, so i-discuss ko yan siya later on. So kailangan may matitirhan ka dito guys. Then kailangan makikipaghalubilo ka sa kapwa mo dito, mga Pilipino, kasi sila yung nakakatulong sa'yo kung paano ka makakakita ng trabaho. Kasi pupunta ka, as I told you a while ago, that you need to come here not to work, but you have to be a tourist here. So, maghahanap ka pa dito, hindi mo alam kung makakahanap ka agad Usually, yung iba, 1 month muna bago makapaghanap. Yung iba, 2 months. Yung iba, talagang ang tagal guys. Ako guys, nung pagdating ko dito, kasi ako, in my experience, I came from Turkey. Philippines to Turkey. 3 months ako sa Turkey. And then, Turkey to dito na ako sa France. And then, sa awa naman ng Diyos, ako, 1 week lang, nagkaroon ako ng part-time. Part-time pa yun guys At wala kang pili guys dito Pag dumating ka dito, don't ever be a choosy one. Ako, teacher ako sa Pilipinas guys Teacher 3 ako sa Pilipinas.
master's graduate pa ako, pero pagdating ko dito sa France, wala akong pili kasi kailangan kong kumain. May mga anak ako sa Pilipinas na bubuhayin. Kaya cleaning, guys. Nagsimula ako sa cleaning. Alam mo yon, yung nagpa-plancha ako, naglinis ako, nag-vacuum ako, naglilinis ako ng inodoro. Pero okay lang kasi ang sahod naman dito, nakakapag-ipon naman ako. Ano yun ha, part-time lang yun. Kahit saan pupuntahan ko yun. Bahay, like 2 hours sa isang bahay, 2 to 3 hours. Din sa isang bahay na naman, 2 to 3 hours. So yan, per hour ko dyan is, i-discuss ko na yan later kung magkano. Green up ko yan lahat guys ha. So, ikaw, hanap ng trabaho. Kung ikaw ay willing, you need to take a risk. Kasi sa abroad, guys, wala kang pili as long as may pera ka. Wala na yung very open-minded. Practical na. So, that's it. Magpa-declare ka. Once makahanap ka na, kasi usually dito, September ang hiring. Kasi, para sa atin na mga Filipino, mga immigrant dito sa France, hindi tayo makapagsalita ng French eh. French language sila dito guys. So, dahil hindi tayo makapagsalita ng French, hindi tayo maka-apply sa mga kumpanya nila guys. Kasi kailangan ng kumpanya is parler français ka. You need to speak in French, but of course you don't know how to speak in French. Wala kang ibang choice kundi cleaning, nanny. Guys, yan ang mapupuntahan talaga natin. Kasi sa nanny nila dito, we are very in demand. Kasi nga hindi nga sila makapagsalita ng English, and not all. Of course, there are a lot of also, but mostly they're not speaking in English. That's why they're hiring for an English nanny. So, we are very demand here in France. So, once makahanap ka na niyan, magpa-declare. Okay. Mag-apply ka ng EdMedical. But usually, guys, in my experience, hindi ako nakapag-apply nag-apply ako ng EdMedical but refused. Dahil dito, guys, ang EdMedical is makakapasa lang yung below the SMIC. Below the basic salary. So yung parang hindi mo ma-afford ang mga gastusin dito sa mga medical. So ako hindi na-refuse ako kasi mataas ang declare ko, mataas ang naging sahod ko sa SBIC. So refused ako, wala akong tulong sa gobyerno about sa EdMedical. So I need to wait for my green card. So anyway, I will discuss that later. Okay. So yun, EdMedical, kasi sa Navigo din dito is maka-save ka sa card sa train. But anyway, I will discuss that later also. This is just for a summary for everything. And then, of course, you have to apply for an AMPU. AMPU is a tax na it means na nagbabayad ka, so you have to pay yearly. So that's also a proof. Kasi nga, AMPU. Then, of course, after that, guys, of course, na-discuss ko na, kailangan yung tirahan mo, EDF, meron kang EDF, as proof na nakatira ka dito sa France. Kasi pupunta tayo dito, guys, dahil nga visa lang tayo dito. So, of course, pag visa tayo, pag pupunta dito, tapos hindi na tayo babalik sa Pilipinas kasi magtatrabaho na tayo dito, nakahanap tayo ng trabaho. So, para magiging legal tayo dito, mag-iipon tayo ng proof. EDF, yung tirahan natin, yung bills natin, guys, ipunin natin talaga yan. Then second, yung Navigo natin, yung sa transportation. Kailangan monthly tayo, meron tayo nun. Na proof as dito tayo, mag-iipon tayo lahat ng mga proof guys dito sa France, nandito talaga tayo tumira. Then, yung declare, yung payslip, very important yan. Then, bangko.
Ang bangko is really important, guys, to have the bank account here. Isa yan sa proof. At pag i-declare yung trabaho mo, pag declared ka, kailangan mo talaga ng bank account. Kasi doon nila yung sahod sa atin. And kasi dito, bank, ampoule, or seso, yun yung magbibigay sa atin ng payslip. Connected yan sila, guys, tatlo. Kailangan ang bangko, ang contract, ang payslip, magkatugma talaga yan sila, guys. Once hindi magkatugma, questionable ka. Okay? So, kaya, ano din dito talaga, I will discuss that later, one by one. So, this is just a preview, okay? So, ayun na, guys. We will wait. Mag-iipon tayo yearly, monthly ng mga proof. Lahat ng mga resibo na may pangalan sa atin, we have to gather it all, compile it all para after 3 years of residing here in France, proof ka na tumira ka na talaga dito sa France at may trabaho ka, nagbabayad ka ng tax, declared yung trabaho mo, maganda ang reputasyon mo, of course. After that, pwede ka nang mag-apply ng papel for a carte de séjour. Yun yung green card, guys, na parang resident na siya, and you can go back to the Philippines or anywhere in the country you are going to, and then you can come back here in France. Okay? So that's the steps, guys. Meron pa mga steps na iba, pero that's a very basic one. Kasi sa saler tayo nakafocus, no? Merong iba't ibang klase talaga, guys, ng paano magkaroon ng green card dito sa France. But later on, I will discuss it. Okay? So, that's it. Kung may mga katanungan kayo, you can comment below para ma-discuss natin. Okay? So, what I really loved, guys, is what I can tell you is come in France. Talagang sa una lang naman mahirap. Pero guys, once maka-ano ka na dito, ma-stable ka na dito, it's really, really, really good. For 1 year, guys, alam niyo ba? For 1 year, guys, marami na akong, yung mga utang ko sa Pilipinas, guys, nabayaran ko na yung iba. Yung mostly, mga 70% siguro, guys, or let's say 60%. Sa 1 year ko lang dito, guys, ang lalaki. Mga teacher kaya din sa Pilipinas, guys, is puro utang, puro loan. Kaya nung nakarating na ako dito sa France, guys, I'm so thankful to God na talagang nakabayad na ako, guys. So, don't hesitate. Come here. So, if you want to come here, if you don't have enough money, go to Hong Kong or any other country for stepping stone, and then mag-ipon kayo doon, mag-apply kayo ng visa going to Poland or to any country around Europe. Basta magka-stringent visa kayo, guys, you can drop by here in France. Walang problema talaga, guys. Tapos napakaganda pa ng lugar, napaka-open, napaka-free, at ang government is very, very mabait. Yan lang, guys. So, thank you for watching my vlog. Let's discuss another topic, okay?